Ayan guys, mapapansin nyo, ayan oh. May naputol sa loob. Ginagawa natin guys, sa lahat ng nire-rebuild natin, lahat na anong klaseng sasakyan, anong klaseng transmission man yan, Napa-American car, European, Japanese, Korean car, lahat po ginagawa natin yan guys. Nagbibigay po tayo ng 1-year warranty. Turo ko na sa inyo guys, paano ang tamang pwesto ng paglalagay ng mga bearing. Guys, ayan guys ha, ayan ang sekreto sa Isuzu, ang transmission ng Isuzu. May iba na pong gumawang mekaniko. So guys, ang ginawa ng ibang mekaniko, ginawa ang transmission at pagsalpak nila ang transmission guys, transmission pump guys, punong-puno ng silicone. Guys, hindi po nilalagyan ng silicone dito. Kasi meron siyang sariling o-ring, yun ang magkocontrol sa kanya para hindi tumagas ng ATF. Hindi ho advisable guys na punuin ng silicone to rito para ang purpose ay makontrol yung tagas ng ATF. Maling-mali yung guys. So ang tamang posisyon, kailangan sundan natin to. Hindi kaya sundan natin to. Napapansin nyo, merong maliit na metal na naputol. Ang manggagawa ng automatic transmission, guys, para sa atin lahat to, maging honest lang po tayo sa mga client natin, mga customer natin. Pagka ho nag-stock ang transmission ng third gear at inilabas ang input sensor, guys, wag po nating hahatulan ng overhaul. Dahil ang problema lang ng transmission, nasa sensor lang po. So napakahirap po tayo mamatol ng overhaul. Na transmission lang yung gagawin natin at sisingilin natin yung mga customer natin ng napakataas. Ito lang. Guys, itong speed sensor, itong input speed sensor, guys, napakalaking trabaho ito. Pagka po nag-malfunction ang input speed sensor, guys, asahan nyo, ang transmission nag-i-stock ng third gear. Guys, magandang araw sa ating lahat. Ito po si John Mendez ng Starmatic. It's another day, another vlog na naman po tayo guys. For today's video guys, tuturuan ko po kayo paano magpaklas ng transmission ng Isuzu Altera. Isuzu Altera from 95 model up to 99, 2000 guys, pare-parehas lang po ng transmission. So guys, papakita ko po sa inyo bago muna baklas yung transmission. Guys, magbibigay tayo ng karagdagang kaalaman para sa ating mga viewers, mga followers po natin. Guys, subaybayan niyo po, wag po kayong bibitaw. Pinapaklas po yung transmission na to para po makakuha tayo ng kaunting idea. Paturuan ko po kayo. Isa-isay po natin kung ano po yung mga piyesa na to. Okay guys, mag-upisa tayo dito sa mga solenoid, sa mga sensor. Ito guys, mapapansin nyo, may dalawang solenoid po yan. Ito guys yung tinatawag nilang input speed sensor. Ito yung guys. Tapos yung output naman, ito guys. Tatandaan nyo lang guys, input bandang harapan, output bandang likuran. Tapos ito yung inhibitor switch. Ito naman po yung socket connector papunta sa shift solenoid, papunta sa loob ng ball body. So guys, isa na po natin. Ito guys, yung input shaft. Guys, tatandaan nyo, Isuzu, Nissan, halos parehas lang po ng transmission. Meron po siyang o-ring dito. Ang purpose nito guys, para sa pressure ng torque converter. Papansin nyo, malit na o-ring. Malit na o-ring lang yan. Guys, napaka-importante ito. Sa tuwing nagsasalpa kayo, nagpapalit kayo ng transmission, ng transmission na surplus, kung nagpalit po kayo guys, chichikapin nyo po itong o-ring na to kung buo siya o hindi. Importante ito guys, maliit o-ring lang pero malaking trabaho ito. Okay, tanggalin natin yung input.
guys, babaklas tayo ng bill housing. Number 14 na sahip lang to guys. Ito guys yung input speed sensor. Kung mapapansin niyo guys, ayun, meron siyang dumi rito. Kasi ito guys, may magnet ito. Mapapansin nyo, ayan guys oh, magnet to. Kaya kung may problema sa loob ng transmission, kung mayroong mang clutch na naputpot, guys, minsan pinamagnet yan dito. Guys, papaliwanag ko lang. Guys, itong speed sensor, itong input speed sensor, guys, napakalaking trabaho ito. Pagka po nag-malfunction ang input speed sensor, guys, asahan nyo, ang transmission nag-i-stop ng third gear. Okay? Pagka ho sira ang input speed sensor, ang transmission nag-i-stop ng third gear at nag-blink sa dashboard ng D o kaya sa PAR. Nagbiblink po yan. So guys, sa lahat ng manggagawa ng automatic transmission, guys, para sa atin lahat to, maging honest lang po tayo sa mga client natin, mga customer natin. Pagka ho nag-stop ang transmission ng third gear at inilabas ang input sensor, guys, huwag po natin hahatulan ng overhaul. Dahil ang problema lang ng transmission, nasa sensor lang po. So, napakahirap po tayo pumatol ng overhaul. Ang transmission lang yung gagawin natin at sisingin natin yung mga customer natin ng napakataas. Guys, maging honest lang po tayo. Kung ano pong nilabas sa scanner, napaka-importante na masalangan ng scanner. Nilabas ang input speed sensor, guys, ang control lang yung gagawin. So guys, napaka-importante po guys. Input speed sensor at saka output sensor. So guys, tingnan natin yung output sensor. Ayan, napakaitim. So ngayon guys, napag-class na natin yung input sensor at saka output sensor. So, proceed na po tayo sa loob. Papaklasin natin yung oil pan. Oil pan.
guys, sa pagbabaklas ng oil pan ng transmission, guys, huwag tayong magsisinsil kung sa sample piston. Guys, ang sekreto nito, tatapatan nyo kung saan yung tornilyo. Doon po tayo magsisinsil ng screwdriver. Para maiwasan po natin na nayuyupi yung transmission oil pan. Yan guys. Padidiretsuhan lang natin na ganon, o kaya padiretsyon ganon. Huwag nating sisilin papagayon pa loob. Padiretso na ganon guys. Yan. O kaya, tatapatan natin pa ganon, dito tayo magsisinsil. Ganyan guys ang sekreto. Huwag po papagayon yung screwdriver. Kailangan papaganito o dito sir. Yan guys, napakadumi. Papansin nyo, merong maliit na metal na naputol. Ayun guys, oh, papansin nyo, merong maliit na metal. Oh. Dumikit sa magnet. So ito guys, metal na to, galing to sa loob ng transmission. Okay, tingnan po natin. Ito guys, yung sekreto ng pagbaklas ng oil pan kanina, na sinabi ko na dapat dito ang sinsil, kaya dito, para po maiwasan natin, pag nagsinsil po tayo ng maling position sa screwdriver, guys, tatamaan natin yung ball body. Nagsinsil po tayo rito, diretso yung screwdriver, dadamit po natin guys yung ball body. Tatamaan po natin. Kaya iiwasan natin madami sa ball body. So, ang tamang posisyon, kailangan sundan natin to, o di kaya sundan natin to. Yan ang tamang posisyon, pagtanggal ng oil pan transmission.
isa-isay natin, check-upin. Yung mga o-ring, yan. Ilang gagalingan niya na internal leak. Ayan guys, mapapansin nyo, ayan oh. May naputol sa loob. Ayan. May naputol na bakal sa loob guys. Ito yung karugtong nung nakita natin sa magnet ng oil pan. Ito yan oh. Ayan. So, lapag muna natin ito dito. Para ito rin natin sa loob. Tanggalin natin yung sealing ring. Puno ng silicone, no? Ito guys, kung mapapansin nyo, yung pump, transmission pump guys, punong-puno ng silicone. Ito guys, para sa kalaman ng lahat, guys, itong transmission na to, may iba na pong gumawang mekaniko. So guys, ang ginawa ng ibang mekaniko, ginawa ang transmission at pagsampak nila ang transmission guys, transmission pump guys, punong-puno ng silicone. Guys, hindi po nilalagyan ng silicone dito. Kasi meron siyang sariling o-ring, yun ang makukontrol sa kanya para hindi tumagas ng ATF. Hindi ho advisable guys na punuin ng silicone to rito para ang purpose ay makontrol yung kagas ng ATF. Maling-mali yung guys. Kasi yung silicone na to na nilagay natin dito, pag naglagay po tayo ng silicone, pwede siyang gumara, pumasok sa loob ng valve body, mas lalong problema pa po yun guys. Yan guys, ito yung nilagayan ng maraming silicone na unang gumawa. Guys, medyo dumikit siya, medyo mahirap para tanggalin. Ang sekreto dito guys, kung ano yung tinanggal natin main drive shaft nya guys, ito ang pwede natin gamitin ang tanggal ng transmission pump. Ganito lang sekreto niya guys. Pasok natin to, huwag nyo lang ganong sasagat. Kasi pag sinagad niya ito, nakapasok doon sa carrier niya, so may rapat tayo tanggalin. Pasok nyo lang guys, kalahati. Yan. Tapos, pag-away nyo lang rito. Yan, ganyan. Pasok nyo guys, umakas na dyan. Guys, yung transmission pump. Ito guys, yung forward drum. Kinaklas na sa loob. Open natin yung clutch. Ayan guys, medyo put-put na siya. Kaya papalitan na po natin itong mga clutch na to. Pansin nyo guys, sa ilalim, napakataas na ang clearance niya. So hindi po normal yung ganyang clearance. Ito guys, mapapansin nyo, ito yung wave, steel plate, clutch, steel plate, clutch, at saka pressure plate. Guys, kung ano yung pinakamakapal, siya yung nasa ibabaw, siya yung pinaka pressure plate. Okay, magkasunod yung pressure plate at saka yung lock. Ito guys, papapansin nyo, ayan,
Medyo bengkong siya, di ba? Ito yung pinaka-spring niya guys, return spring. Ito guys, huwag kayong kabahan. Kung may kabit nyo ng pataob o kaya patihaya, guys, okay lang yan. Isa lang ang function niyan guys. So, huwag kayong kabahan dito. Huwag kayong malilito. Paano kaya ikabit to? Patihaya kaya o pataob? Guys, huwag kayong kabahan. Parehas lang po yan. Ito guys, tapusin natin yung overdrive clutch nya. Guys, mapapansin nyo napakababa na ng clearance. Ito yung piston ng lock, ito yung pressure plate, napakalaki na ng clearance nya guys. So hindi na normal yan. Ayan guys, oh, pudpud na yung clutch kaya bumaba na yung clearance. Pudpud na siya guys. Ito guys, mapapansin nyo yung spring nya. Dapat medyo wave to, magwe-wave siya dapat. Pero yan, diretso na yan, so hindi na gumagana yan guys. Palitin na to. Dapat hindi siya diretso. Balik lang natin. At least na-check up na natin. So alam na natin yung mga dapat natin palitan. Tayo. Ayan guys, may bearing yan dito. Saka pala guys, may bearing din yan dito. Ayan guys, oh, may maliit na bearing dito, baka makalimutan nyo. May bearing dito guys, ito dito nakalapat. Ito, at may bearing din yan dito. Itong lock niya guys, okay, hindi to wave lock, pantay lang siya, medyo manipis lang. So wala tayong problema dyan. Ito guys, mapapansin nyo, tutukan mo ito. Mapapansin nyo, meron siya ritong maliit na lock. Ayan guys ha, ayan ang sekreto sa Isuzu, ang transmission ng Isuzu. Ito guys,
Para di kayo maligaw guys, ito kung makikita nyo yung tornilyo na to, magkatapat lang yan. Okay? Isa-isayin natin guys para masundan ninyo. Ayan guys, oh, nahulog na oh. Tandaan nyo guys, dito ang piston yan. Dito. Guys, pag di nyo napansin to, at nahulugan kayo, guys, baka malito na kayo. Kaya tinuturo ko saan ang tamang location. Dito yan guys. Tandaan nyo yan. Para hindi ka malilito. Ganito lang ang pasok niyan yan guys. Ito makikita nyo yung L na to, ito yung sa ibabaw. Yan. Kaya guys, pag nagbukas po kayo ng transmission, guys, kailangan nakapokus kayo, hindi yung bara-bara na trabaho. Kaya importante guys, nakapokus kayo sa inyong ginagawa. So ito guys, pinapakita ko sa inyo kung anong sikreto sa loob ng transmission. Huwag kayong kakalas guys para masundan ninyo lahat. Papansin nyo guys, bakit double page siya? Yan. Kasi guys, dito may class din siya sa loob. So dalawa yung pinoproteksyon, dalawa yung trabaho niya. Ito, magka-partner to, tapos ito sa secondary, yun sa kasunod naman niya guys. Guys, pinaka-importante, check upin nyo to. Itong bearing na to. Kasi ito yung pinaka-sprag bearing niya guys. Guys, para sa kalaman ng lahat. Guys, pagka nasira itong bearing na to, itong sprag bearing na to, pagka ito bumigay, pasahan nyo guys, ang sasakyan walang drive. Wala siyang forward, ayaw umaba na ito. So, sana ito yung walang drive sa sasakyan nyo, walang forward. Guys, ito ang magiging sira. Always sprag bearing. Guys, tandaan nyo yan. Ayan guys, puro pudpud na lahat ng clutch niya.
guys, nakita nyo kanina yung may nahulog na kapirasong metal sa loob ng oil pan. Guys, dito nang galing yon. Ito guys, ang washer nito, isang tanso at saka isang bakal. So guys, yung bakal yon ang bumigay. Papansin nyo, ayan oh, malaki na yung clearance nya. So nabasagan siya dyan guys ng isang washer. Yan. Nang dahil lang guys dito sa washer na to, pwede tayo magpalit ng planetary carrier. Pero ito guys, nagagawa natin ng paraan para hindi ho tayo gumastos ng malaki para sa pyesa. Nagre-repair po natin ito guys. Yan. Okay. So dito nang galing yun guys. Yung galing na piraso ng metal sa loob ng oil pan. Ayun. Balik natin yun. So binil. Guys, siya nga pala, tuturo ko na sa inyo guys paano ang tamang pwesto ng paglalagay ng mga bearing. Guys, mapapansin nyo to, pati haya at saka pataob, diba? Yan guys, ang pwesto nito lagi, ito guys, ang partner nito dito. Guys, kung mapapansin nyo yung pwesto, ito, mayroon siyang guide. So pagka nakita nyo may guide guys, laging patihaya yan. Huwag nyong ilalagay na ganong pataob. Mali po yan. Laging patihaya yan guys. Kasi, ang purpose nyan, itong guide na to, yan kita mo, hindi siya putol, hindi siya diretso, putol siya. Ito, meron yung guide dito, meron namang guide dito, yan. Ganyan. Ang purpose niyang guide dito rin sa guide na to. Yan. So ang tamang position ng bearing ganyan. Huwag mong ilalagay na baliktad na ganon. Ito guys, pag nilagay nyo ng baliktad, masisira yung clearance. Yung tamang clearance ng carrier. Hindi naman kaya, pagka tumakbo yung sasakyan, mayroon kayong maririnig na parang sumisipol. Naiipit po yung bearing, pwersado yung bearing, so nagkakaroon siya ng noise. Dito guys, mapapansin nyo dito, wala siyang guide, nakagaya nito. Ito, wala siyang guide dito. So, yun lang, bitin dito, kaya ang lapat niya dito, pataob siya guys. So, ang position nito, dito muna maglalagay, yan, pati haya, saka nyo ilalagay ito. Pwede rin yung dikitan guys, ayan, pansin nyo nalalaglag siya. Pag nakasibol na kayo guys, malinis na malinis, ididikit nyo lang dito para nasa posisyon siya. So ngayon, check up lang tayo. Kaya hindi muna natin didikitan at ilalapat pa natin dito. Ayan. So ayun guys, nakita po natin kung paano natin binaklas yung transmission ng Isuzu Altera. Isa-isa po natin binaklas. Sana guys, may natutunan kayo. Yung sa likod nito guys, ay naku yung reverse piston niya. Yan ang pinaka-reverse piston. So puro gear na lang po yan guys. Hindi na gano'ng komplikado yan. Importante, na-check up natin yung mga clutch niya. At nakita natin may problema sa wave. Kaya siya nagkakaroon ng sliding muna bago papasok sa second gear. Okay guys, so sana may natutunan kayo. Maraming salamat guys, panunood. Ginagawa natin guys, sa lahat ng nire-rebuild natin, lahat na anong klaseng sasakyan, anong klaseng transmission man yan,
Napa-American car, European, Japanese, Korean car, lahat po ginagawa natin yan guys. Nagbibigay po tayo ng 1 year warranty. Yes po, 1 year warranty po tayo. Nagkasama nagtatanong kung saan ang location natin. Nandito po kami sa Sapanpalay, San Jose del Monte, Bulacan. Sa mas mabilis na transaksyon guys, nandiyan po ang number ko, naka-flash sa screen. Guys, pero contact na lang po kayo, tumawag sa akin para mas smooth po yung maging transaksyon po natin, mas mabilis po yung maging usapan natin. So guys, marami pong salamat. Ako na po din favor sa inyo. Please don't forget to follow, share, and subscribe sa ating page ng Starmatic at ng ating YouTube channel. At huwag po natin kalilimutan guys, Mr. Pats Mechanic. Guys, paki-follow and share and subscribe. At sama-sama nating pagtulungan kung ano ang problema ng inyong sasakyan, ng inyong automatic transmission. Guys, pagtulungan po natin sama-sama yan. Maraming pong salamat guys sa inyong pinanood. God bless po sa ating lahat. Thank you po.